Okay. Go ahead. Mga minamahal, tayo ay narito ngayon upang magdaos ng isang parangal sa ating mahal na kaibigan, magulang at kapatid, at namahal sa buhay. Malungkot ang dumating sa ganitong pagkakataon dahil hindi natin nalalaman kung ano ang panukala ng Diyos. Sa maraming pagkakataon, iniisip nating mali ang pangyayari katapos. May pangako ang Diyos na sa kabila ng buhay na ito, ating liliwanagin sa atin ang lahat ng pangyayari. Kaya nga ngayon ay pagpapatuloy natin ang ating programa. At sa ngayon sa programang inyong hawak ay gagampanan ito ng sunod-sunod. At ngayon ating maririnig ang apatang tinig na gaganap pa ni Abner Manis, Abner Raffles, Manis Poso at Ruben Tubola. Ang kanilang awitin ay sa kaibuturan ng diwa o isip.
Ama namin na sumasa mga langit ka, Amang maawain, mahabagin, mapagbiyaya at mayroon sa kanyang mga ito. Di namin matarok at manirit ang inyong mga panukala sa buhay namin sa lupang ito. Sukat na lamang, Panginoon, na kami manangan sa inyong mga pangako na lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubutinan sa inyo ay nagsisihilig. Ang pangakong ito ay nalalaman namin inyong tutuparin. At ngayon, samantalang kami ay natitipon ng aming mga damdamin at ang aming mga puso ay nababalot ng lungkot at talamhati. Ganun man, mayroon kaming pag-asa sa wilanoon, inihahanda niyo sa amin ang lalagong mabuting bagay na walang iba, kundi ang kaligtasan. At sa pagtitipon namin ito, Diyos, dito sa luksang parangal na ito, alang-alang sa aming minamahal na kapatid. Tulungan nawa na ang lamang ito ay magkaroon ng kahulugan sa aming mga buhay upang kung dumating ng panahon, pagamat nagkakaroon dito sa lupa, doon, sa dako paraon ng araw, kung dumating na kayo at salubungin kayo, nalalaman namin ito yung napakagandang pagkipisan at pagkikita ng nagkahiwa-hiwalay sapagkat sila ligtas sa kalahiran. Aming hinihiling ang pagkisama ninyo ngayon ay tuntunin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Itinuturing kong maging malaking karangalan na hilingin ng pamilya ng Ninaw na magsalita ngayong gabi. Ako'y nagagalak na itong ating pagpupulong ngayon ay ginagawa natin sa Tagalog sapagkat ito lamang ang kawikang maintindihan ninyo. Noong ipinanganak ang aming bunso, mga 13 taong nakalipas, nahilingan namin si Inang na tumulong at tumira sa aming tahanan. Mga 1 buwan at 2 linggo na siya ay tumira sa amin. Maliliit pa ang aming mga anak noon. Samantalang ang aking may bahay ay nasa ospital, siya ang nakatira sa amin. Sa maikling panahon namin pagsama, nakita ko si Inang na isang dakilang ina, maibigin, tapat. Kaya ako'y gumawa ng isang maikling tula at pinamagatan kong itong pambihirang ina. Ako'y hindi makata, kaya kayo na magpamanhin kung ako'y merong mga maling masasabi rito. Si kapatid na Salome, isang inang pambihira, natatangit namumukod, kanyang sipag at tiyaga. Mag-arugat magpaaral 12 mga bata ang gawain ubod hirap at gawain darakila. Tayong mga taga-Baista, magsasabing buong tapat, nung tayo naroon, kita naman nating lahat. Mag-asawa na Nicolas, nabugbog sa madlang hirap nang dahil sa sakripisyo sa maraming mga anak. Limit nating makasabay sa pagtungo sa Blooming Street. Ang panindang mga gulay, daladalay, labit-labit. At kahit na bumabagyo o matindi iyang init, silang dalawa'y magkasama sa ibayong pagsasakit. Madalas na kahit siya'y masama ang pakiramdam, naroon din sa palengke, nagtitindang maghapunan. Napagbilhay, ibibili pagkain ng sambahayan, ang iba ay itatabing pangbayad sa paaralan.
Araw-araw ganyang-ganyang pambihirang sakripisyo nitong inang pambihira sa layuning Maginoo. Ang lahat ng mga anak mapag-aral sa kolehiyo, karunungang Kristiyano sa tagumpay na matamo. Ano ba't nang makatapos sa piyusing paaralan? At ang ibang mga anak ay dito na nanirahan. Mag-asawa ay sumunod, mga apoy upang sundan, mag-alaga habang inat ang may naghahanap buhay. Tanda ko pa sa hanggang ngayon sa amin siya nag-babysit. Noong aming bunsong anak ay muspuspat batang pasli. Ang kanya daw kikitain, iipunin kong pilit. Pambigay sa mga apong kanyang sadyang iniibig. Iyan ang larawan at tunay na kabuhayan. Itong inang pampihira, isang ina na uliran. Matapos na mga anak itawid sa kahirapan, mga apoy siya namang kinandiling buong ina. Itong siya ay datuang karamdamang anong bigat. At kasaway unti-unting humihina at pumapayat. Ang palaging hinagpis niya, mga akong nililiyag, kawawa naman sila kung ako ay mamanatag. Ako na maglingkod, alang-alang sa ating yumaong minamahal na kapatid para magsalita ngayong gabi. Sapagkat ang yumaong ito at ang kanilang pamilya ay napakalapit sa aming puso. Kaya nang sabihin sa akin na kung maaari maglingkod ako ngayong gabi, sinabi ko sa kanila, 95% darating kami. At sa katunayan, sabi ko sa aking mga anak, matalik na kaibigan yan. Kaya ako, isasama ko kayo. Bago ako magsalita, umawit kayo ng isang awit. Kaya itong tatlong ito ay ang aming mga anak, aawit nila ang isang awit na ilapit mo ako ng lalo pang malapit.
nagbigay sa atin ng isang tunay na alaala sa buhay ng ating minamahal na kapatid. Ang ating iyumang minamahal na kapatid, matagal ko na pong nakilala ito. At ang kanyang mahal na asawa, sasambit lamang ako ng mga ilan bilang paalaala, lalong-lalo na sa mga hindi lubos na nakakakilala sa kanila. Ang mag-asawang ito, sila ang ginamit ng Diyos sa isang iglesia ng San Miguel. Sila ang ginamit ng Diyos na naging haligi sa isang iglesyang hanggang ngayon ay nakatayo. Kung kayo'y pupunta roon, ipagtanong ninyo ang mag-asawang ito, kilala sila. Tanda ko pa noon nang kami nag-aaral na magkakasama ng kanilang mga anak sa koleyo. Nagkaroon kami ng fellowship sa kanilang lugar. Napakarami ang tumalo sa kanilang tahanan. Ginanap ang isang malaking kainan. Pagod na pagod ang ating yumang kapatid na ito. Datapot hindi mo makikita sa kanya ang kapaguran sapagkat ang kanyang puso ay pusong laging handang maglingkod sa bayan ng Diyos. Isang ina na naging kabiyak ng isang matagumpay na ama, hindi lamang sa pagtataguyod ng kanilang mga anak, kundi lalo higit sa paghihikayat ng mga kaluluwa. Maraming kaluluwang nailapit sa pangalan ng Panginoon ng dahil sa kanilang matapat na paglilingkod. At ito ay nakatala sa langit. Hindi makakalimutan magpakailan kailanman. Ang sabi nga ng isang sumulat, eternity alone will reveal ang walang hanggan lamang ang maghahayag. Ang hindi maihahayag ng tao, balang araw ihahayag ng Diyos ang kanilang mga ginawa. Sa gawin ito, ang talata na nais kong buksan upang siyang ating pagsalut-suluang pagmuni-munihan ay isang sulat sa aklat ng Exodo, Kapitulo 19, versikulo 9. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ako'y dumating sa salimot ng dilim upang mapakinggan ng bayan ang aking tinig. May panahon ng ating Diyos, gusto niyang makipag-usap sa tao. Datapwat sa kanyang pakikipag-usap sa tao, ang Diyos, gumagamit muna siya ng isang salimuot na dilim. Kaya sabi niya, Moises, makikipag-usap ako sa iyo. Makikipag-usap ako sa bayang Israel. Datapot makikipag-usap ako na may salimuot na dilim. Mga magulang at mga kaibigan sa gabing ito, ibinibilang kong tayo ay nasa salimuot na dilim. Sapagkat kung meron pang dilim na dumarating sa isang karanasan ng isang bahayan, kapag ka merong isa sa mahal sa kanilang buhay ay
magpapahinga. Sa inyo na mga minamahal kong kapatid at mga kaibigang Nicolas, dumating sa inyo ang salimpot na dilim. Kami na inyong mga matatalik na kaibigan, nakikiramay kami sa salimot na dilim na yan. Datapwat ang gusto kong sabihin sa inyo ngayong gabi, sa salimot na dilim na dumating sa inyo, sa sambahayan ito at kami na kanyang mga matatalik na kaibigan, gusto lamang kong makipag-usap sa atin ang Diyos. Sa isang salimot na dilim, ang sabi ng Panginoon, makikipag-usap ako sa inyo. Naalala ko tuloy nang banggitin sa akin na yumaon ang aking ina na kaysa namin kayo ang magsasalita. Naalala ko ang aking nanay sapagkat siya'y nagpahinga rin. Dumating sa amin ang salimot na dilim noong 1981. May panahon talagang ganyan. Bakit dumarating ang salimot na dilim? Ang sabi ng Panginoon, gusto kong makipag-usap sa inyo. Ang sabi dito ng kasulatan, kayo bang hindi nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas? Ano ang buhay ng tao? Ang buhay ng tao ay parang anino. May panahong lumilitaw, may panahong nawawala. Narito ang ating mahal na ina. Itinulad siya sa isang anino. Kayo at ako, parang anino. Hindi natin nalalaman ang sabi ng kasulatan kung ano ang mangyayari bukas. Kayo ang hindi nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Ano ang buhay ng tao? Katulad ng anino. May panahong lumilitaw, may panahong nawawala. Ang ating mahal na ina at kapatid na ito, nauna lamang sa atin. Balang araw may susunod. Kung sino ang susunod, hindi ko nalalaman. Maaring kayo na nakikinig sa akin ang susunod. Maaring ako na nagsasalita ngayon ang susunod. Maaring yung umawit kanina ang susunod. Maaring nasa ating kalagitnaan ang susunod. Sabagat tayong lahat ay pare-parehong parang anino. Lumilitaw balang araw. Nawawala. Ang sabi dito ng kasulatan, sapagkat ang buhay ng tao ay 70 taon lamang. O dahil sa kalakasan ng katawan, umaabot ng 80 taon. Itinanong ko kanina bago ako pumasok dito, ilang taon na ang nanay. Ang sagot sa akin ay 71. Tama po ba ang pagkasagot sa akin? 71. Tama ang sabi ng kasulatan, ang buhay ng tao ay 70 taon lamang. Kung malusog ang kanyang pangangatawan, kung minsan umaabot ng 80 taon. Dapat mga magulang at mga kaibigan, sa gusto natin at hindi, gawin pa natin ang ating buong makakaya kung minsan dumarating sa buhay ng tao na siya'y magpapahinga. Kung ako ang tatanungin ninyo, gusto ko sanang buhay pa ang ating mahal na ina. Kung tatanungin natin ang kanyang mga anak, ang kanyang mahal na asawa at ang lahat, kung maaari sana buhay pa siya at sana walang sakit. Dapat mga magulang at mga kaibigan, wala tayong magagawa.
talagang ganyan po ang buhay ng tao. 70 taon, parang anino, nawawala. Nauna lamang siya sa akin. Datapwat, alam ko, kasi bagamat hindi ko malimit nakikita ang inang ito, pinakikibalitaan namin sapagkat nalaman namin siya nagkasakit. Nabalitaan ko, ginawa ng kanyang mga anak at ng kanyang mahal na asawa ang kanilang buong makakaya kung paano kung maaari mapahaba ang buhay niya. Ginamot siya, dinala sa hospital, ibinigay ang buong makakaya kung maaari mabuhay pa. Datapwat, pagkatapos na magawa ang lahat ng kanilang ginawa, natupad lamang sabi ng kasulatan, talagang ang tao ay magpapahay. Kaya wala nang makapag-iinakit sa pamilya ng mga Nicolas, sapagkat ginawa nila ang lahat ng kanilang nalalaman. Sa silimut ng dilim makikipag-usap ako sa inyo, ang sabi ng Panginoon. Ano ang gustong ipakipag-usap ng ating Panginoon? Ang sabi dito sa banal na kasulatan, sa Apokalipsis, ay ganito. Nakarinig ako ng isang tinig galing sa langit. Isulat mo, mababawat ang patay na namatay sa Panginoon ngayon at hanggang sa inaharap sapagkat sila'y nagpapahinga lamang sa kanilang mga gawain. Mabawat ang taong namatay sa Panginoon. Ako'y nananampalataya ang ating minamahal na kapatid, mabalat po siya. Bakit? Sapagkat si namatay tapat sa pananampalataya. Sa loob ng mahigit na 40 taon kung hindi ako nagkakamali, ang kapatid na ito tinanggap ang ating Panginoon. Datapwat, kahit na isang balita, wala akong nabalitaan, tumalikod sa pananampalataya. 37 taon na ako sa ministeryo. Ang ating kapatid na ito, mula nang ako'y pumasok sa gawain, na 37 taon na, nakilala ko na siya. Nakilala ko na ang pamilyang ito. Datapwat ito ang pamilyang kailanman, wala akong nabalitang tumalikod sa pananampalataya, kundi pinagpatuloy ang paglilingkod sa Diyos. Naging tapat, hindi lamang dito sa Amerika, kundi maging doon sa Pilipinas. Sila ay tapat na anak ng Diyos. Marunong tumangkilik sa mga gawain ng ating Panginoon. Nabanggit ko kanina, ito'y malapit sa akin ng puso. Sapagkat sa katunayan, ang isa sa kanilang mga anak ay inaanak namin sa kasal. Kaya kung magtawagan kami, kung tawagin ko siya, kumadre. Kung tawagin niya ako, kumpadre. Malapit sila sa amin. Ang kanyang mga anak, opo, matalik na kaibigan ko. Si Pastor Nicolas, matalik na kaibigan ko yan. Si Dr. Nicolas, matalik na kaibigan ko yan. Malapit sila sa amin. At salamat sa Diyos, nagpahinga siya, nagpahinga sa kapahingahan ng isang babae. At ang sabi ng kasulatan, mapalad ang taong namatay sa Panginoon. Bakit tinawag na mapalad? Namatay na siya, mapalad pa. Oo, mga kapatid, nagpapahinga lamang siya. Sapagkat balang araw may mangyayari sa kanya. Kung paano ngayon ay may nangyari siyang pahinga, balang araw may mangyayari sa kanya. Anong mangyayari sa kanya? Oo, ang ating Panginoon Jesus, isang araw sinabi niya sa kanyang mga alagad, pupunta ako sa bahay ni Lazaro, sapagkat ang
ang magulang na ito ay prasahe. Sa tingin ng langit, di nagpapahinga lamang. At sapagkat di nagpapahinga lamang at di natutulog ng isang mahimbing na tulog, parang araw ang sabi ng Panginoon, gigisingin ko siya. Matalig lamang at mahinam ang kanyang tulog. Gigisingin siya. Ang isang ina sa material na tulog. Pag siya'y nagising sa kalagitnaan ng gabi, pag nagising siya, may hinahanap. Karanasan yan ng mga magulang. Pagka ang isang ina ay nagising sa kalagitnaan ng gabi, pagbangon niya, meron siya hahanapin. Sinong titingnan niya? Titingnan niya kung nandun ang kanyang mahal na asawa. Susunod, titingnan niya ang kanyang mga anak. Mga pamilyang Niklas, narito po ang inyong pinakamamahal. Natutulog lamang siya. Balang araw, gigisingin siya ng Diyos. At pag siya ginising na ng Diyos, maghahanap siya. Ang unang hahanapin niya, alam ko, ang unang hahanapin niya ay ang kanyang mahal na asawa. Kapatid na Nicolas, pag-gising po ng mahal na ina ito, kayong kauna-unang hahanapin niya. Makikiunat ko sa inyo, huwag ninyong bibiguin. Pag-gising niya, inayos niya kayo sa sarili niyo. Mahal kong asawa, hinahanap mo ako, narito ako. Mga anak niya, hahanapin niya kayo kung paano ang isang ina sa kalagitnaan ng gabi, pag sinagising, hinahanap niya ang kanyang mga anak. Ang inang ito, pag-gising niya, hahanapin niya kayo. Makikiusap ako sa inyo sa talimot ng gabi ngayong gabing ito. Huwag ninyong biguin si ina. Pag inanap niya kayo, masusumpungan sana niya kayo. Wala sana kahit na isang absent sa inyo sa panahon iyon. Kayong lahat na kanyang mga manugang, kayong lahat na kanyang mga apo, at kahuli-hulihan, tayong mga kapatid niya sa pananampalataya, mga kapatid sa laman, hahanapin niya kayo. Ang sabi dito ng banal na kasulatan, ang isang matuwid, matutulog siya sa gabi, dadapat kinaumagaan siya ay titisig. Hahanapin niya, at pag hinanap niya kayo, huwag sana siyang mabigo. At sa dakong iyon, wala nang pag-iwahiwalay, magkikitang magpakailan kailanman. Bago ako magtapos aking pagsasalita, pwede po bang manawagan ako sa inyo? Kapatid na Nicolas, maaari po ba sa tulong ng Diyos, mangako kayo ngayong gabi, pag nagising ang inyong mahal na asawa, hindi ninyo siya bibiguin. Magtatapat kayo sa kanya katulad ng kanyang pagtatapat. Kung yan ang pangako ninyo, nakikipag-usap ang Diyos sa inyo sa salimut na dilim ngayong gabi. Pwede ba kayong tumayo, kapatid na Nicolas? Pagpalain kayo ng Diyos, kapatid na Nicolas. Alam kong mahal ninyo ang iyong mahal na asawa. Kayo'y napamahal din sa kanya. Susunod, kayong mga anak niyang narito, pwede ba kayong mangako sa magitan ng biyaya ng Diyos na paggising ng inyong mahal na ina at hahanapin niya kayo? Mangako kayo sa Diyos, sasabihin ng Panginoon, mangangako ako ngayong gabi, paggising ng nanay ko at hahanapin niya ako, hindi ko siya bibiguhin.
magpapakita ako sa kanya. Kung yan ang inyong pangako, pwede ba kayong tumayo? Mga anak, pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos. Mga manugang, napabilang na kayo sa pamilyang ito. Mga anak na rin kayo. Hahanapin din kayo ng inyong ina. Pwede ba kayong mangako sa tulong ng Diyos na kung hanapin niya kayo sa muling pagkabuhay ng mga babae, sasabihin niyo sa Diyos, Panginoon Diyos, magitan ng inyong tulong, masusumpungan ako ng aking ina. Kung ito ang pangako ninyo, pwede rin ba kayong tumayo, mga manugang? Pagpalain kayo ng Diyos. Mga apo, kung kayo'y naririto, makikipag-usap ang Diyos sa salimut na dilim ngayong gabi. Narito ang inyong lola, isang lolang namatay sa paglilingkod sa Diyos, isang lolang tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Namatay siya, datapot nagpapahinga lamang. Gigising siya balang araw. Paggising niya, mga apo, hahanapin kayo ni Lola. Pwede ba kayong sumalubong kay Lola? Kung kayo mga apo, pwede ba kayong tumayo? Sabihin niyo, sa magitan ng tulong ng Diyos, sasalubong ako sa Lola sa huling kabuhay na magmuli. Pagpalain kayo ng Diyos. Mga apo, huwag kayong mahiya. Alam kong mahal ninyo ang inyong Lola. Mahal din niya kayo. Mahal din niya kayo. Ako bilang isang kapatid at kumpadre ng ibang ito na napalapit sa aking mga puso, sa aking puso. Tulad ng nasabi ko sa inyo, sila naging kumpadre namin. Sa pagitan ng biyaya ng Diyos, pag sila gising sa tulong ng Diyos, kung hahanapin niya ako bilang isang kapatid niya, sa tulong ng Diyos, huwag nawa siyang mabigo. Meron bang gustong tumayong katulad ko bilang kapatid niya sa laman o sa pananampalataya man? Gusto niyong huwag mabigo ang kapatid na ito, tumayong lamang kayo tayo mananalangin. Panginoon po naming Diyos, dumating ang salimut na dilim sa inyong mga anak, sapagkat ang isang sa pinakamamahal naming kapatid, pinapagpahinga po ninyo siya sa kanyang gawain. Salamat po, sapagkat siya nagpahingang may pag-asa sa kabilang buhay. Salamat po, natutulog lamang siya, at ang pangako ninyo, gigisingin ninyo siya. Narito po ang kanyang sangkayan, mahal na asawa, mahal na mga anak, manugang mga apo, at kaming mga kapatid niya. Nais namin masalubong sa kanyang pagkabuhay na maguli. Tulungan niyo kaming makapagtapat hanggang sa wakas. Ito po ang dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen.
Tayo po ay tumayo upang manalangin. Dakilang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa at lahat ng bagay ng naroroon, amin pong sinasamba ang inyong banal na pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa magagandang pabalita na aming napakinggan ngayon. Mapatanim nawa ng malalim sa aming mga puso at isipan, lalong-lalo na yung mga namatay kay Kristo ay mabuhay na maguli pagdating ng banal araw. Sa oras na ito, ng pagraos ng pagpupulong sa isang huling pagpaparangal sa pag-aalaala sa aming kapatid na namamahinga sa isang mahimbing na pagtulog, ay nagpupuli kami at nagpapasalamat sa iyo sa kabila ng pait at hapdi ng kalungkutan ng mga naulila, ang buong sambahayan ng mga kapatid ng mga Nicolas, Gobernador Nicolas, ang lahat, kaming lahat ay naririto nakikiramay sa kalungkutan ito na may matibay na pag-asa na sa huling araw sa pag-isigaw ng mga anghel sa paghihip ng pagkakat ay magsisibang muli sa hukay ang lahat ng namatay kay Kristo kasama ng mga buhay na banal gawing sama-sama sa mga alapap ng langit upang mabuhay magpakailanman. Dakilang Diyos, kami umaasa na sa kabila ng madilim na ulat ay naroon ang bahaghari ng iyong dakilang pag-ibig na ibinigay mo ang inyong bugtong anak upang ang sinumang sumabuntay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O dakilang Diyos, kung maaari po lang na inyong iunat ang inyong mga kamay, ilang kulay mo po sa bawat isa sa amin, lalo't higit sa mga naulila, yung masaganang basbas, pag-aliw at patnubay hanggang sa inyong muling pagpapakita sa walang hanggan. Dakilang Ama, maranasan nawa namin ang pakikisama sa mabiyaya na panyaya ng aming mahal na tagapagligtas. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang itinatag buhat pa ng itatag ng sanlibutan. Mangyayari nawa ito, Panginoon, sa aming mga puso at kabuhayan. Hinihiling po namin ito, alang-alang po lahat kay Jesus namin tagapagligtas. Amen. Tingnan ng ating mahal na Yumao sa pagkakataong ito ating magkakaroon ang pangasiwa sa mga tagapangasiwa ng Forest Law. We are giving the
out to the leaders and the personnel of the church lawn for the viewing. You'd like me to make an announcement. There will be a service tomorrow for Solomon de Leon at the Seventh-day Adventist Church, Lake Hall Drive. I think everyone knows where that is. That will be at 2 o'clock tomorrow. I think they'll open what about 2. And I'd like to, on behalf of the family, I'd like to thank you all for being here tonight. And now I'd like to ask you if you would like to come forward and pay your respects. Thank you.
Brenda, please stay there first. Oh, sige. Time is running out. Come on. Go, you go. Okay, all the families, relatives and families, come on. Oh. Go ahead. We'll be back and our time is running out. Oh. Come on. Probably Ernie, can you take some pictures for us? It's gonna be. Baby? Yeah. Should be set up. Those two are tall can Okay, pwede. We'll go back. We'll back out. Now, Mr. Rocco. Taking Here. Mariachi and there. Sing, sumama ka na. Ano ba? Thank you.
Doming. Marian, tumako. Rebecca, get Marian. Marian, go to your daddy. Marian. Share come here. Oh, dito iba. Diyan na lang. Doon daw po kayo. Kuya Doming, wala. Kuya Doming. Kuya Doming, Kuya Dani. Ano Diyan yan? na kayo tayo dyan. Dini, Kuya Doming, Kuya Doming. Napakitawag si Kuya Doming. Napakitawag si Kuya Doming. Nasa car siguro. Baka nasa car. Doon na siguro kayo sa kasama nila. Ah, si Doming ang hindi na natin tigil. Kuya mo, si Doming. Doming. Where's Doming? Si Doming. Sabi ni Kuya. Hello, natin. No, he's just here. He's just here. This way, Abner. Dito ka pupunta. Baka nandyan yung car. Tagil-tagilin tayo ganun ng konti. Kasama po kami kayo. Can you get it? Bababa ko yung block-block. There. Okay, look this side. May pumikit. May pumikit. Next, we move there on that side. Magpunta ka dyan ng kuya. Okay, let's go. It's past 9 o'clock. Okay, thank you. Mommy, I got it. It's past 9 o'clock. Did you pass it? What? Did you pass it? Thank you.